We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Mga biyaherong magtatawid dagat dumadagsa na sa Batangas Port ngayong Martes Santo. Ang pinakahuling sitwasyon sa Pantalan, alamin live! Mahigit 100 suspected cases ng pertasi sa Calabarzon Region na itala ng DOH. 62 rito nagpositibo sa sakit. 3 umano'y miyembro ng rebeldeng grupo nasawi sa engkwentro sa Rosario, Batangas. Presyo ng ilang isda tumaas ng 40 pesos kada kilo. Mga deboto at ilang pari sa Archdiocese ng Lipa nagtipon-tipon sa ginanap na Chrism Mass. At lumampaw viewdeck sa Cuenca, Batangas, maaring dayuhin ngayong Holy Week. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Dumadagsa na ang mga biyaherong magtatawid dagat sa Batangas Port ngayong Martes Santo. Samantala ang bilang ng mga biyaherong pumasok sa pier, pumalo na sa mahigit 7,000 simula kaninang hating gabi. Para sa pinakahuling sitwasyon sa Batangas Port, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul? Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung dating ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Ang sistema, pagkabili ng tiket, itong mga pasahero, diretso sila sa departure area para naman makasakay ng barko. 7 oras na allowance ang nilaan ni Russell Joy papunta sa Batangas Port. Ito'y kahit pa alas 5 ng hapon ang biyahe niya pa Odjongan, Romblon. Yung dagsa ng pasahero, syempre, holiday. And then at the same time, yung ticket talaga. Pag naubos yun, wala na. Galing airport, bitbit ng balikbayang si Nursey ang bagahe pauwi sa Calatrava, Romblon. Ayaw din niyang magpagabi sa pier. That's all presents for my family, siblings. Because it's been a while, so I think they deserve a present. So. Kung maraming hassle-free ang pagbili ng tiket, nadismaya ang biker na si Harry Boy nang mabiktima umano siya ng fixer sa labas ng Pantalan. Nabentahan siya ng umano'y insurance. Hindi namin alam mga patakaran dito. Sa entrance ng port, may sumalubong sa amin doon na magbayad daw kami insurance. Magkano? Ito, 50 pesos. May tumatao naman daw sa labas pero humahanap daw ng tiyempo ang mga umano'y nananamantala. Sa ating mananakay, sa ating mga pasahero, nadadaan dito sa Batangas Port na hindi kailangan ng insurance para makapasok sa bakuran ng Batangas Port. Mabilis pang nawawala ang mahabang pila sa ticketing booth. Nakatulong ang 2 dagdag na ticketing section kaya hindi nag-eembudo ang mga pasaherong bumibili ng ticket pauwi sa island provinces ngayong Martes Santo. 20,000 ang average na bilang ng pasahero sa pier kada araw. Higit 7,000 pasahero ang pumasok sa pier mula hating gabi kanina hanggang ngayong hapon. Bukas, Miyerkules Santo ang inaasahang peak ng mga pasahero. May mga kababayan tayo siguradong maglilib na ng para bukas. Ngayon na bibiyahe. Bili ng pamunuan ng pier sa mga magtatawid dagat. Huwag nang magdala ng maraming gamit para iwas abala. Peaceful at manageable pa naman ang sitwasyon dito sa Pantalan. Tinututukan, sinusuri ng Philippine Coast Guard o PCG yung mga dalang bagahe at gamit ng mga pasahero sa tulong ng K9 units. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Nararanasan sa Lipa City Bus Terminal ang maluwag na sitwasyon ngayong Martes Santo pero inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa terminal bukas March 27. Alamin yan sa report ni Denise Abante.
Maluwag at wala pang pila ng mga pasaherong pa-Maynila at patungong karatig probinsya ng Batangas magtatanghali kanina sa Lipas City Bus Terminal. Sa karanasan daw ng dispatcher ng bus na si Mang Jerry, tuwing Miyerkules Santo ng hapon at Sabado de Gloria, bumubuhos ang mga pasahero kapag ganitong panahon ng Semana Santa. Usually, pag mga ganitong season naman, talagang kalat ang pasahero sa terminal eh. Pagka ganitong okasyon, kasi long weekend yan, tsaka madami yan. Galing Manila, going to mga province, madami yan. Hanggat may mapapatakbong bus na para isa kayong pasahero, ay walang limit yan. May karagdagang 5 bus units na rin daw mula sa kanilang kumpanya para maihatid ang humigit kumulang 5,000 mga pasaherong dadagsa kada araw sa terminal simula bukas. Bagay na mahigpit umanong pakababantayan ng Lipas City Police. Ngayong Martes Santo, nagtalaga na ang Lipas City Component Police Station ng 5 personnel na aalalay sa mga pasahero. Kami po ay nag-implement na po ng maximum deployment sa mga places of convergence. Kagaya po ng itong terminal, sa mga places of worship, main thoroughfares, at iba pa pong matataong lugar. Inaasahan pa po natin na dadami pa po simula po bukas, araw ng Wednesday, at araw po ng Huwebes Santo. So, kasi po holiday na po ito, so inaasahan po natin yung pag-uwi po ng mga pasahero. Iba yung pag-iingat naman at pagiging alerto ang paulit-ulit na ipinapakayo ng otoridad sa publiko. So ang paalala po namin ay mag-ingat po yung ating mga commuters, lalong-lalo na po sa mga salisi at mga mandurukot. At bantayan po nila yung kanilang mga personal belongings. Sa mga driver naman po, dahan-dahan po sa pagmamaneho. At ugaliin po natin yung sinasabing defensive driving dahil po buhay po ng mga pasahero ang nakataya po sa atin. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Idineklara ng Malacanang na half-day ang pasok para sa mga empleyado ng gobyerno bukas, Miyerkules Santo. Batay sa Memorandum Circular No. 45, suspendido ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno simula alas 12 ng tanghali para bigyang daan ang paggunita ng Semana Santa. Maliban lang sa mga ahensyang may kinalaman sa health services, disaster response at iba pang vital services. Sa mga pribadong sektor, ipinasakamay na sa mga employer kung magpapatupad din sila ng half-day work bukas. Naitala ng DOH ang mahigit 100 suspected cases ng pertussis sa Calabarzon Region, kung saan 62 rito ang nagpositibo sa sakit. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ganito ang tunog ng whooping cough o pertussis sa mga tinatamaan nito. Matinis at nagpapahirap sa paghinga sa sinumang dinadapuan. Ayon sa Department of Health o DOH, lubha itong nakakahawa na karaniwang tinatamaan ay mga bata. Hindi raw ito basta-basta nagagamot at tanging bakuna lang ang makakatulong para maiwasan ng sakit. Ang transmission po nito ay through droplet po, no? Ibig sabihin po, pwede sa pagbubo or sa pagpain. Pwede pong ito ay nakakuha ng ibang tao po. No? Usually pag malapit po, mga 1 to 2 meters or 8 to 6 meters. Sa datos ng DOH Calabarzon, simula January 1 hanggang March 23, 132 ang naitalang kaso, 62 rito positibo sa sakit, habang suspected case at negatibo sa sakit ang nalalabing bilang. Cavite ang may pinakamataas na kaso ng pertussis sa rehiyon. Ayon sa DOH Calabarzon, may emergency purchase na sila ng mga bakuna para sa mga bata. Sa Hunyo, inaasahang darating ang mga in-order na bakuna. Currently po, nag-inventory po tayo ng vaccines. May mga iilan po na paubos na po ang mga bakuna. So, ang ginagawa po natin ngayon, no, lalo na po sa mga areas po na medyo mataas ang kaso. So, through the inventory of vaccines po, nakikita po natin saan yung meron pong mga may bakuna para hinihingihan po natin. Kabilang sa mga sintomas ng nakahahawang sakit na pertussis, ang ubo, sipon at lagnat. Sa ngayon, mahigpit na ipinapayo ng Health Authority ang paggamit ng face mask kung may whooping cough. Ugaliin din ang regular na paghuhugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ng 40 pesos kada kilo ang presyo ng ilang isda sa Batangas City Old Market. Alamin yan sa report ni Denise Abante.
Nabawi na raw ng tindero ng isdang si Mang June ang kanyang puhunan sa mahigit 11 oras na pagtitinda niya sa kanyang pwesto sa Batangas City Old Market. Ayos naman, nakakaubos naman sa maghapon. Pag misay kung may tirang kaunti, pag misay matumal, pag misay hindi. Pag medyo mahinang tao, mababang bigay. Pag medyo maraming tao, may bigay. Mahinang ngayon tao, tanghalin tapat. Sa ngayon, bagamat may ilang tindero na nakararanas ng paglakas ng bentahan, ramdam naman ng ilang mamimili ang bahagyang pagtaas sa presyo ng mabibiling isda sa pamilihan. Nasa 40 pesos kasi ang itinaas sa presyo ng mabibiling tulingan at galunggong sa Batangas City Old Market. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, posibleng epekto ito ng mataas na demand sa merkado. Magmamahal na araw, syempre mabili. Sa mga nangingilin at isda lang ang gustong kainin, kaya medyo may pagtaas. Yun, hanggang Holy Week lang niya, hanggang Friday. Bagay na daing ng mamimiling sinik. Pilit niya raw kasing pinagkakasya ang budget sa mga pangulam para sa kanilang mag-asawa at 2 anak na kasama sa bahay. Hindi na rin daw muna kasi sila kumakain ng karne ngayong Semana Santa. Depende sa sa klase ng isda, pangilin muna. Sana naman kung maaari bumaba ng kaunti ang presyo para naman maabot kaya ng mamimili. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng karning baboy at karning baka na naglalaro pa rin sa 320 to 340 pesos ang kada kilo. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abangan sina sparkle artist Andrea Torres, Lian Valentin at Angela Alarcon sa gaganaping Corrida de Caballos, Ciudad de Calaca bukas, March 27 sa National Highway ng Barangay Dacanlao sa Calacas City, Batangas. Tara na't tunghayan ang inaabangang Festival of Horses ng lungsod ng Calaca. Huwag nang palampasin at makisaya sa mga Sparkle Star ngayong Miyerkules na po yan, ganap na 10:00 ng umaga. See you there mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagpatupad na mga kumpanya ng langis ngayong araw, March 26, ng pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. 2 pesos and 20 centavos ang itinaas sa kada litro sa gasolina, 1 peso and 40 centavos sa kada litro sa diesel, at 1 peso and 30 centavos sa kada litro sa kerosene. Ang pagtaas ng presyo ngayong linggo ay kasunod ng dagdag bawas naman noong nakarang linggo, kung saan tumaas ang presyo ng gasolina ng 10 centavos kada litro, habang ang diesel ay bumaba ng 10 centavos kada litro. Ipinapayo ng Department of Energy na planuhin ng maayos ang mga lakad para makatipid sa konsumo ng langis. Ibinahagi ng ilang Batanggenyo ang mga pagkakaabalahan ngayong Holy Week break. Samantala ang Simbahang Katolika nagpaalala na gawing makabuluhan at taimtim ang paggunita sa Semana Santa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang planong bakasyon kasama ang pamilya o barkada, makukulayan kaya ngayong taon? Tanong ng marami, team bahay ka ba o team bakasyon? Ang Gonzales Castro family sa Aklan magbibisita iglesia. Friday magnilay-nilay, magpunta ng church and bisita iglesia. Nagkaroon kami ng chance ngayon. Para magkasama-sama kami. Beach getaway sa Puerto Galera naman na may kasamang recollection na rin ang gagawin ni Dave kasama ang barkada. Parang siyang tradition every year na kapag Holy Week, umaalis talaga kami. So this is our second consecutive year. Deserve nga naman daw ng lahat na makapagpahinga at pumunta sa mga lugar kung saan pwedeng mag-relax. At sa mga magbibisita iglesia o dadalaw sa mga simbahan, gawin daw itong taimtim at tao sa puso ang pagdarasal. Kaya mo ginagawa ito, yun talaga ang motivation to yung mapalapit palalo sa ating Panginoon, yung makapagbalik loob sa Kanya at na makiisa sa Kanyang hirap para makiisa rin sa Kanyang muling pagkabuhay. Ayon sa simbahan, gawing makabuluhan ang Semana Santa. Magkaroon ng sariling koneksyon kay Jesus sa paano man daw paraan ito gagawin. Magsakripisyo rin daw tayong mga Katoliko bilang pagbibigay respeto sa hindi masukat na paghihirap ni Hesukristo. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Sa pagpasok pa lang ng unang buwan ngayong taon, nasa mahigit 800 road crash incidents na ang naitala
ng Toll Regulatory Board sa mga expressway sa buong bansa. 189 ay mga insidente sa South Luzon Expressway o SLEX, habang 155 dito ay mga insidente sa Star Tollway. Kaugnay nito ay nagpaalala ang otoridad sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa na maging maingat at magmaneho ng nasa tamang kondisyon. Huwag mag-text o tumawag habang nagmamaneho. Huwag uminom ng alak kung magda-drive. Huwag magmaneho kung inaantok. Laging isuot ang seatbelt. Gumamit ng helmet kapag magmamaneho o sasakay sa mga motorsiklo. At palaging sumunod sa traffic rules and regulations, kabilang na ang speed limit. Lagi rin dapat tandaan na i-check ang blow baguettes ng mga sasakyan o ang battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tools at self o sarili. Pinasalamatan ni Dingdong Dantes si Marian Rivera sa pagsuporta nito sa kanyang graduation rights sa Philippine Navy bilang reservist. Samantala, umani ng papuri si Sparkles Royce Cabrera sa kanyang husay sa pag-arte sa makiling. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nakatanggap ng Certificate of Completion si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa kanilang graduation rights sa Philippine Navy bilang isang reservist. Ang kanyang asawang si Marian Rivera ang mismong nagpin sa kanyang Rifle Expert Badge at Kapanalig Medal. Pinasalamatan naman siya ni Dingdong dahil sa suportang ibinigay nito sa kanya. Umani naman ng papuri ang Sparkle Star na si Royce Cabrera mula mismo kay GMA Public Affairs Executive Neil Gumban dahil sa husay nito sa pag-arte sa makiling. Ayon pa kay Gumban, pang next level ang galing ng aktor sa mga susunod pang episodes ng serye. Ginagampanan ni Royce ang papel ni Renz sa serye, ang isa sa mga nang-api sa papel ni El Villanueva. Samantala, maghaharap ang mag-amang karakter ni Ruru Madrid at Raymond Bagaching sa Black Rider at sisingilin na nila ang isa't isa. Ang mga maksyong eksenang yan abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang sunog sa kawayan ng ito sa bahagi ng Barangay Dalig sa Batangas City, mag-aalas 3 ng hapon kanina. Ayon sa konsehal ng barangay, posibleng upos ng sigarilyo ang dahilan ng pagsiklab ng sunog. Mabilis kumalat ang apoy sa lugar dahil bukod sa tuyo ang mga dahon, mahangin din sa lugar. Agad namang rumesponde ang mga bumbero. Laking pasalamat naman ng mga residente na hindi na nadamay ang paaralan na malapit sa pinangyarihan ng sunog. Ito na raw ang ika-4 na beses na nakapagtala ng grass fire sa barangay ayon sa otoridad. Bagamat napula na ang apoy, patuloy pa rin sa pagbuga ng tubig ang mga bumbero sa lugar para matiyak na walang maiwang baga rito. Mga kapuso, mainit na Semana Santa ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy na iiral ang easterlies na magdadala ng malinsangang panahon. Pero dahil malaking factor sa pagkakabuo ng kaulapan, ang init at moisture, posible rin ang mga pag-ulan ngayong tag-init. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Mindoro Provinces at Marinduque. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa, kasamang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Nasawi ang 3 umano'y miyembro ng rebeldeng grupo sa engkwentro sa Rosario, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang 2 lalaki at 1 babae na umano'y miyembro ng rebeldeng grupo sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga militar at umano'y CPP-NPA mag-aalas 7 ng umaga kanina sa bundok na bahagi ng Barangay Leviste, Rosario, Batangas. Kabilang sa mga nasawi sa bakbakan ang itinuturong leader ng Sub-Regional Military Area ng CPP-NPA sa Southern Luzon na si Ka Arya. Kapanay na ang panawagan namin na magbalik loob na itong si Ka Arya kasi namatay na nga yung kanyang asawa last year. Naririnig naman ang gusto magbalik loob pero panay ang panawagan namin hindi naman nagbalik loob. Kasi kanina umaga nga nagkabanggaan sila doon sa Batangas. Napasama siya doon sa namatay. Sa inisyal na report ng AFP, tumagal ng mahigit 30 minuto ang nangyaring bakbakan. Walang nasugatan o nasaktan
nasaktan sa mga miyembro ng militar. Narecover sa pinangyarihan ng engkwentro ang iba't ibang kalibre ng baril at mga pampasabog. Patuloy na nagsasagawa ng assessment ang mga otoridad sa lugar. Pansamantala namang nakalagak sa isang punerarya ang mga bangkay ng mga umano'y rebeldeng grupo. Paulit-ulit na panawagan ng otoridad sa mga residente ang iba yung pag-iingat, gayon din ang agarang pagre-report ng mga kahina-hinalang kilos na mapapansin sa kanilang lugar. Kasama ng loob po na kung mapapansin ninyo yung noong December, mga 23, 24 years old na itong mga namamatay. Ibig sabihin po niyan, patuloy ang kanilang pagre-recruit at may mga nakonsyaba pa sila dyan sa area kung saan sila nakaka-recruit. Meron pa po dyan, kaya ang palawagan namin sa kanila, magbalik loob na atigate sa lahat sa mga nakonsyaba nila na nagre-recruit. Tigilan nyo na po. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, March 27, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng San Jose at Calatagan, Batangas. Simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga poste at row clearing ng mga linya. Nagtipon-tipon sa ginanap na Chrism Mass ang mga deboto at ilang pari sa Archdiocese ng Lipa. Narito ang report ni Denise Abante. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ngayong Martes Santo sa Metropolitan Cathedral of San Sebastian sa Lipa City ang mahigit 50 mga pari ng Archdiocese ng Lipa na mula pa sa iba't ibang parokya at bayan sa lalawigan ng Batangas, mga deboto at laiko, pati na ang ilang relihiyoso para sa taunang misa ng Krisma o Chrism Mass. Pinangunahan ng misa ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Para sa simbahang Katolika, tradisyon na ito'y ganapin tuwing Huwebes Santo ng umaga o anumang araw bago ipagdiwang ang Paschal Triduum bilang pagtanaw sa binyag at kumpil na gaganapin sa Easter Vigil at sa panahon ng muling pagkabuhay. Ito po ang langis ng Krisma. Ito po ang langis para sa mga may sakit. Isinasagawa sa Chrism Mass ang pagbabasbas ng obispo kaisa ang mga pari sa langis at krisma na gagamitin sa buong taong pagdiriwang ng sakramento sa simbahan. Basbasan mo ang langis na iyong inikha sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Puspusin mo ito ng iyong Espiritu Santo mula sa paturing Kristo sa iyong anak. Ang langis na ito ay krismang tinatawag na siyang langis ng paghirang sa mga pare at hari, sa mga propeta at mga martir na di magagabi. Ang mga papahirang ng langis na banal ay maging tahanagawa ng inyong kadakilaan. Bukod sa pagbabasbas ng mga langis, isinagawa rin ang pagsasariwa ng mga pari ng kanilang pangako. Ayon sa Arsobispo, layo nito na mas mapatibay at maipahayag ng mga pari ang kanilang sinumpaang tungkulin nang sila'y bendisyonan bilang ganap na tagapamahayag ng salita ng Diyos. The three renewals of the priests. Una, renewal of the gift of the priesthood. Ang pagbabago sa biyaya ng pagpapari. Pari pa rin tayo sa pagkatayo'y nakakapatan ng Diyos. Sa pamamagitan natin, nararamdaman ang awa. Pangalawang adjornamento, the gift of the spirit of synodality. Ang pangatlo ay ang pagpapanibago o adjornamento sa pagmamahal sa Eucharistia. Para naman sa mga debotong sina Rene at Ginat na mula pa sa mga bayan ng Bawan at Tuwi, naging makabuluhan ang kanilang pagsimba sa Chrism Mass ngayong Martes Santo. Araw-araw po ko nagsisimba at nakakabigay po sa akin ng lakas ng katawan, maliwanag na pag-iisip at nagkakaroon po ako ng maliwanag na kaisipan at kababaan ng loob para humarap sa tao upang makapaglingkod sa simbahan ng naayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay kabilang sa mga laiko na kung saan tayo ay may responsibilidad na ating ipagdasal, ating mahalin at respeto yung ating mga pari, gayon din sa yung ating pananampalataya ay upang ating lalong mapalalim at ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Maaring dayuhin ngayong Holy Week ang Lumampao View Deck sa Cuenca, Batangas. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez.
Sulit ang 3 oras na pagbiyahe ni Jem at Gerald mula Padre Burgos sa Quezon para ma-enjoy ang Lumampaw View Deck sa Cuenca, Batangas. Ang sightseeing sa lawa ng Taal, kamatch ang malakas na hangin. Perfect for social media reels ang picture-picture sa lugar. Babalik-balikan po yung lugar kasi maganda siya sa pakiramdam, nakaka-relax po. Isa nga ito sa maganda, pinakamaganda namin napuntahan. Mabibighani naman sa overlooking view ng Taal Volcano na nasa alert level 1 pa rin. Swak ang nature tripping dito kung umiiwas sa mga crowded na beach. Pambawi rin sa pagod ng mga bikers ang refreshing na tanawin. Ito yung pinakamagandang alternative. Itong at least makita mo yung nature at saka yung fresh air. Nakaka-presko, gawa ng pagod po ay nakakita ng magandang view kaya masaya. Nasa Cuenca, Batangas ang Mount Bacolod na paboritong dayuhin ng mga pilgrims at mountaineers tuwing mahal na araw. Pero 4 na taon na rin munang hindi pinapaakyatan dahil ongoing ang maintenance rito. Libreng mapapasyalan ang lugar pero ipinapaalala ang kalinisan. Ayon sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ng Batangas, higit 2 milyon ang tayang bilang ng mga turistang papasyal sa lalawigan ngayong Holy Week. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakauling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.